Magandang araw mga maglulupa. Minsan sa mga nararanasin nating mga hindi inaasahang pagkakataon sa klase ng hanap buhay, kagaya ng pagsasaka, pagbubukid. Minsan talaga siguro kailangan mag-eksperimento nating mga maglulupa, mga magsasaka sa mga ibang klase po ng hanap buhay. Minsan kagaya ganito, apalaya. Kasi tingnan nyo isang taon ka nang dinadagukan sa hanap buhay na talagang lubos-lubos mong inaasahan na magbibigay sa iyo ng kinabukasan, di ba? Pero dadating din pala talaga sa punto na may pagbagsak yung ganong klase ng mga iniisip po natin. At yun nga sa loob ng napakahabang panahon, nakagaya ko po, ang karanasan ko sa pagbubukid ay simula nang ako imulat, simula na ako isilang, magbubukid na ang namulatan po natin. At naranasan ko po yung mga panahong unang yun na talaga namang napakahirap ng buhay ng pag-iisang magbubukid. At ang tatay ko ay napakasipag na magsasaka. At ang lahat ng ibinuhay niya sa amin, ako isang panganay na anak, ay galing po lahat sa pagbubukid, sa pagsasaka, sa pagtatanim ng lahat ng klase ng halaman. Pero pangunahin po doon ay palay. At hanggang sa umidad na rin po ako ng ganito kaedad, ay doon po lahat kinuha ng aking tatay, ng aking magulang, yung pinagpaaral po sa aming mga magkakapatid sa pagtatrabaho po sa bukid, sa bibilang mga magsasaka. At nitong ako nga po ay nagkapamilya, bagamat marami na tayong narating na mga ginagawa sa paghahanap buhay, ay dito rin tayo bumalik sa pagiging isang magsasaka. Yun nga po sinasabi natin, sa napakahaba ng panahon ng karanasan ng pagiging isang magbubukid at isang maglulupa, ay naranasan naman po talaga natin ng sobrang hirap nung panahong una. Kahit nung ako'y maliit pa, ako'y 6 na taon ay nag-aararo na, sumasakay na sa kalabaw sa pangangaladkad para lang makapagtanim minsan ng mais, balinghoy, kamuti, bulak pa nung panahong unang may programa ang gobyerno, palay. Lahat na po ng klase ng pananim sa lupa ay dinanas kong magkultiba at makapagtanim. Pero yun pong mga karanasang yun ay utay-utay pong nagmolde sa pagkatao ko at nagmulat sa kaisipan ko kung paano po rin minumulat ng pamahalaan ang mga mamamayan sa pagbuhay ng isang uri ng pamumuhay na nanggagaling nga po sa pagsasaka o pagbubukid o paglulupa. Pero yung mga karanasan pong yun ay utay-utay na nagbabago sa usad po ng panahon. Pero ngayon pong panahong ito, sa hinaba-haba po ng karanasan natin, ay parang bumabalik tayo doon sa mga sinaunang panahon ng 1980s, 1970s, 1990s, na parang ibabagsakan ng tuluyan kung sakali nga pong hindi magbabago yung sitwasyon ng klase ng paghahanap buhay sa panahon pong ito ng 2025. Pero yun po naman sa kasalukuyang ito ay specific po sa pagpapalay lamang. Ang atin pong produksyon ng mais ay tuloy-tuloy, pero hindi naman po nagbabago yung kanyang lakas sa merkado. Yung mga ganito pong klase ng halaman sa kasalukuyan, mas maigi pa nga sana ang nagiging alternatibong hanap buhay ng mga magsasaka. Dangan nga lamang ang produksyon po nito pag sobrang marami, ay ang merkado, ang market po naman ang nawawala. Kaya hindi rin po pwedeng sumubra ng dami ng tanim. Kagaya po nito, pipino. Ay magtanim ka nito ng 2 hektaryang pipino, baka mahirapan ka po namang ibenta, di po ba? Hindi kagaya po ng pagtatanim ng mais at ng palay. Kahit pa o 100 hektarya ang iyong tinatamnan, ay pwede pong madispose sa pangmaramihan. Yun nga po lamang tumitimpo sa presyo. At sa kasalukuyan pong ito nga, kung halimbawa ikaw ay magpapalay, kaya mo nga magtanim ng hanggang 100 hektarya kung meron kang ganong kaluang na lupa. At may merkado na pwedeng paglagyan, pagpuntahan, pagbintahan.
kung talagang maganda naman talaga ang merkado, ang presyo. Kahit pangabagsak, obligado ka naman talagang i-dispose. Di po ba? Kung ikaw po ay isang mamumuhunan na maluwang ang bukid, nakakayanin mong mag-produce ng libong kaba ng palay, ay may pagkakataong merong iba na naglalagay na talaga ng sarili nilang kiskisan, gilingan, para yung kanilang aning palay ay maging bigas. Kasi dalawang produksyon po ang ginagawa ng isang magsasakang magpapalay pagdating po sa finished product. Yun po ay palay na iibenta po ng palay mismo at bigas na galing po sa palay. Kung ikaw ay may kiskisan, ay di makakapagbigas ka po. Kaya nga po sa oras pong ito, ang mga magsasaka ay nag-iisip kung paano magdi-dispose ng palay nang naaayon sa kanyang kagustuhan ang magiging presyo. Pero sa oras pong ito na mababa po ang presyo, yung iba po na mahina ang kakayanan siguro na para makabili ng gilingan, ay di siyempre mauobliga talaga na magbenta ng palay kahit mura po ang presyo. Pero yun po namang may kakayanan na bumili ng kiskisa ng bigas, ay siguro po ang alternatibo po ay bigasin yung kanilang inanim palay para masunod po yung presyo na gusto nila. Pero napakaraming proseso po nun. Di po ba? Hindi po yung shortcut. At sa panahon nga pong ito, kaya dusa ang mga magpapalay ay dahil nga po ng napakababa po ng presyo. Yan naman po ang tingin po naman namin temporary. Pero sana hari nawa sa tulong nga po ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, ay mabago yung sitwasyon. Kasi kapag hindi po nila binawasan ang sobrang pag-import po ng bigas, ay mananatili pong ganito ang sitwasyon ng mga magsasaka. At tuloy-tuloy pong bababa ang moralidad ng kagaya po naming mga maglulupa pagdating sa pagtatanim po ng halamang palay. Kaya sa oras pong ito, na dito po sa lugar namin ay halos nag-uumpisa kalagitnaan ng tag-ani, hindi pa rin nga nagbabago ang presyo, ganun pa rin. May bumibili dito 10 piso, 11 pesos ang sariwa. Kapag tuyo naman, ang sabi nila, dahil hindi pa tayo nag-aani sa pangkalahatan, ay 14, 15 daw pagka masyadong maganda. Di po ba? Pero yung presyo po na yan, sa karanasan po natin, dahil tayo po naman ay sa loob ng isang taon ay 2 beses nag-aani ng palay, napakababa po niyan at lugi po kami dyan. Dahil sa amin pong karanasan, para kami tumubo, kailangan kaming makabinta ng 23 pataas na tuyo. Ang garantiya po ay good. Yun po yun. At kung ito naman po ay sariwa, 18 pataas sariwa. Para po kami ay kumita. Nang kami naman po ay makaalsa. Dahil marami pong karga-karga yung presyo ng palay na ito para po sa aming mga magsasaka. Kagaya nga po na sinasabi natin, dito natin kinukuha ang lahat ng klase ng kapakinabangan na ginagamit ng pamilya. Kagaya po ng pagbibigay po namin ng edukasyon sa aming mga anak. At bukod pa po sa roon, pamumuhunan po dun sa patuloy naming ginagawa na pagbubukid at paglulupa. Kaya po patuloy pa rin talaga kaming nananalangin na hari nawa pagsali ng panahon, pero sa totoo lamang itong 2025 ay sobrang dusa po ang naranasan natin bilang mga magsasakang magpapalay sa sobrang pong baba ng presyo. Hindi pa rin po doon natatapos ang amin pong dusa, dahil sa pamumuhunan pamumuli namin sa susunod na cropping na ito, maaari pong baka ang kasalin po ng aming puhunan ay utang na. Hindi po ba? Kaya sana maunawaan ng mga taong nanunungkulan sa pamahalaan, lalo tigit sa itaas nating mga pamunuan, na mai-consider po sana na sa panahong ito kami po ay lupagi.
Magandang araw po sa inyo mga minamahal maglulupa.